and they sell us their cocaine. We appreciate that very much. But yeah, anybody that's doing that and selling it into our country is subject to attack. Ito ang mariing babala ni US President Donald Trump sa anumang bansa na pinaniniwalaan niyang gumagawa o nagbebenta ng ilegal na droga na ipinapasok sa Amerika. Ginawa ni Trump ang pahayag matapos ang isang cabinet meeting sa White House kung saan binanggit niya ang cocaine mula sa Colombia at pinuna ang mga bansa na sangkot sa drug trafficking. Ayon sa Pangulo, hindi lamang Venezuela ang nasa radar ng Pentagon, kundi kahit ang anumang bansa na gumagawa ng droga para sa ilegal na kalakalan papasok ng US. Layunin umano ng administrasyon na pigilan ang pagpasok ng droga at bawasan ang bilang ng ilegal na pagdadala nito sa bansa. Kasabay nito, inihayag din ng Pangulo na malapit ng simula ng US military ang mga pag-atake sa lupa sa Venezuela. We're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon too. Ang susunod na pag-atake ay magiging karagdagan sa mga nakaraang targeted strikes sa mga barko ng Venezuela na di umano'y sangkot sa droga. Well, look, all I know is this. Every boat that you see get blown up, we save 25,000 on average lives, 25,000 lives. They've been sending enough of this horrible fentanyl and other things like cocaine and other things, but fentanyl right now is the leader of the pack, to kill our entire nation. Because a little speck on the head of a pin can kill somebody. Una nang pinuna ng mga kritiko ang mga pag-atake na ginagawa ng US, lalo na ng mapaulat na may 2 umanong survivor mula sa drug smuggling boat na napatay sa ikalawang strike ng US. Kasalukuyang iniimbestagahan ng mga Armed Services Committee sa Kongreso ang operasyon at nakatakdang magbigay ng briefing ang admiral na nag-utos ng pangalawang atake. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.